Ano bang epekto nitong impeachment na ay itong mga nangyayari sa Senado sa impeachment ni Sara? Ha? May positive yan, may negative. May positive, may negative, pero mas nakakalamang ang positive. Mas positive, mas lumalaki ngayon ang tsansa na mai-impeach si Sara. Ha? Mga kabunyog. Ha? Bakit? Bakit natin nasabi yan? Hmm? Ah, ito kasing mga nangyayaring ito sa Senado, may epekto ito eh. Halimbawa, ano ba ngayon ang ano na bang mangyayari kasi sa impeachment ni Sara? Ang impeachment ni Sara, okay, sa ngayon mga kabunyog, ang Senado ay ito ililinaw ko to marami kasi hindi nakakaunawan nito eh. ha? Ah, ang Senado sa ngayon ay naka-sine day adjournment. Ibig sabihin, magbabalik sila ng regular session sa July na. Sa July na. So ibig bang sabihin sa July na yung impeachment? Hindi. Hindi. Yung kasing sinasabi nating session ng Senado, bilang legislative yun. Bilang legislative body. Ha? Yung paggawa ng batas. Wala na muna. Yung session sa paggawa ng batas, hindi na muna. Sa July na yan. Kasi naka-sine day adjournment sila. Mayroong mga committee hearings, pero yung plenary session, nagtapos na nung isang araw, nung June 3. Last na yon. Last na yon, yung June 3. So, ang balik na nila sa State of the Nation address na, July. July 27. Kaya, matagal, Matagal. So, ang ibig bang sabihin, dun lang magkakaroon ng impeachment? Hindi. Kasi yung impeachment, hindi legislative work yan. Hindi yan trabaho ng Senado bilang lehislatibo. Yan ay non-legislative. Umaakto sila dyan bilang korte. Impeachment court. So hindi yan legislative work. Yung legislative work na adjourn. Yung legislative. Pero yung non-legislative tuloy. Itong impeachment, non-legislative yan. Sa katunayan, sinumon na si Sara at pinagpapaliwanag. Nag-submit na si Sara ng kanyang reply nung nakaraang araw. Ngayon, may pre-trial na naka-schedule sa June. May naka-schedule na pre-trial sa June. So magse-session sila sa June para sa pre-trial. Pagkatapos yung trial, magsisimula July 6. So ibig ko pong sabihin mga kabunyog, kahit naka-sine day na break ang Senado, naka-adjourn at babalik ang kanilang legislative work sa July na, pero yung non-legislative, yung impeachment court, as an impeachment court, iba ang schedule niyan. Kaya ngayong June, magkukonvene na ang impeachment court para sa pre-trial. Pagkatapos ng pre-trial, magpuproceed na sa trial. Ang trial ay naka-schedule na July 6. Ngayon, ang tanong, sino na bang magpipreside sa impeachment nitong June at saka July? Yan yung medyo masalimuot. Kasi ang ini-insist, siyempre, ang sinasabi ni Win Gatchalian, bilang acting Senate President, siya na ang magpipreside. Siya na ang magpipreside sa pre-trial. Kailan ang pre-trial? Ngayong June. Kailan ang trial? July 6. So yan mga kabunyog. Sabi ni Win Gatchalian, siya ang acting Senate President. Kaya siya ang magpe-preside. Pero ang sabi naman ni Cayetano, hindi. Siya daw ang magpe-preside. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung issue ngayon. So medyo problemado itong impeachment na ito kasi nag-aagawan yung dalawa eh. Magiging mainit na issue yan. Sino ba talaga ang dapat nakilalanin? Pero siyempre sa part ng mga prosecutors ng House, kanino sila magkukontak sa Senado? Hindi kay Alan Peter Cayetano, kay Win Gatchalian yan. Pero sigurado na, kukontrahin na naman yan nila Win Gatchalian at Marcoleta. Kaya medyo masalimuot ito. Kaya yung away na yan sa Senado, nagre-reflect yan ng away din sa impeachment.
nag-aagawan, sino bang magpe-preside? Oh, sabi ni Gatchalian siya, kasi siya na yung nasa liderato ng Senado ngayon. Sabi naman ni Cayetano siya, kasi siya pa rin ang Senate President. Pero, ang mangyayari dyan mga kabunyog, magulo. Kaya apektado itong apektado itong impeachment na ito. Kailangan talaga ma-resolve na ng Senado ang issue ng Senate presidency. Dapat talaga makakuha na ng 13, makakuha na ng 13 itong mga senador na kagrupo nila Gatchalian para matanggal na mapalitan na si Cayetano. Kasi ganyan lang naman yan si Cayetano kasi nga ini-insist niyang siya pa rin ang Senate President. Pero kung may 13 na sila Gatchalian, wala na yan. Pwede nang magpalit ng President ng Senado. Ngayon kasi hindi pa pwedeng magpalit ng Senate President kasi wala pa silang 13. Pero kahit naman hindi pa nagpapalit, dineclare na nilang vacant ang opisina ng Senate President. So yan mga kabunyog, mga kabayan, yan yung sitwasyon. Kaya kung tatanungin tayo, ano bang sitwasyon ngayon? Ang sitwasyon ngayon, medyo nakakalamang yung para sa impeachment ni Sara kasi dati kasi sila Marcoleta, sila Cayetano ang nasa upper hand sa Senado. Ay mga kakampi ni Sara yan. Ngayon wala na. Ang mayorya na ngayon sa Senado, yung grupo nila Lacson, Soto, Gatchalian. 12 na sila 12 na. Samantalang yung grupo nila Cayetano at saka Marcoleta, yung mga pro-Sara, ano lang yan, 12 sila, pero nagtatago si Bato, tas nakakulong si Jinggoy, di 10 lang. Wala, na yon, medyo ang lamang ngayon, pag pinag-usapan ang numero, mas lamang ang anti-Sara, yung para sa conviction ni Sara mas nakakalamang. Kaya lang, hindi pa rin titigil yan si Cayetano. Ki-questionin pa rin yan kung sinong dapat mag-preside. Siyempre, sasabihin niya siya ang dapat mag-preside. Kasi siya pa naman daw ang Senate President. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang sitwasyon tungkol sa impeachment. Ngayon, ang isang problema, sino ba ang magiging presiding officer? Ano ba kasi talaga ang nakalagay sa konstitusyon? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.